DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpadlambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:03. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat og agi pagpaybaw sa atong mga tigpaminaw. Grabe kainit. Oh, grabe as in, no? Katong na-mention ka ganina ni Sir Eugenio Maestrado sa Valencia, Bohol. Murag napapas na siguro to kay kaulanon man kuno kaganina. Grabe diri sa tuwa sa CDO o lalawigan sa Misamis Oriental partner, no? Kay gani man resulta sa kainit, amot og nakamatikod ba kamo? Bagot-bot na to ako misis kay matay na ang tanong gumikan sa kainit mo sa bisbis yun. Bisbis aron maulian mo green o balik dili malaos ang dahon sa mga tanom, no? Gumikan sa kainit sa panahon. So kamo diha matngon bantay kay ang kainit dili lang kontra na ang tanom kundi hasta ta. Pahimang gikan sa pag-asa dita magagawas-gawas. Alas 12 sa udtong tutok ay alas 12 sa udtong tutok buntag pa ni init na. Kunya dayon na down to the midterm afternoon naron lugar ka oras. Grabe gyud init no. So karon bantay-bantay ta ha. Okay, ang atong contact number para sa atong mga kagalaan nga gustong magapadangat sa pangutana 0917 704 3210. Okay? O ako pong ipaibaw din kaninyo nga diha sa Facebook pwede sad mo makapadangat sa pangutana. Pangitaa lang ang atong Facebook, no? Mura mo siguro grelikto ang abuton sa inyo ang nakita diha grelikto ba? Grelikto Mendez ba ang naa diha sa ato sa Facebook. So kung makalaos mo mas maayo, no? Kay ako magagad man lang kung unsay mo abot diri atong mabasa mamay ato apod nga inuntahatagan nato og pagtagad ang inyohang ipagtunol nga mga pangutana. Good PM isya nga ingon pa ni Ma'am Fe. Good PM Sir Frank. Attendance present sir. mura kakapugo si Ma'am Fe. Oy og matong lubong, no? Kang Romy Bunbon dihan dapita sa alauna a misa diyan dapita sa Golden kanang Divine Shepherd, no? Ugma init gyud kay na busag iaghat nato katong gaplano nga mo tambong sa lungon sa lubong sa kining tawag nato na ng relasyon nga both lugar, no? Ang mga anak ng minyo. Anyway, ugma alauna ang misa din dapita sa Divine Shepherd ni Anheng Rome Bunbon moning paybaw gikan ni Mang Fe Mundia. So sa tanan nga naminaw kung maka-chance mo ayaw mo og limot, ayaw mo pag duha ka butang ako ipanumdum nga dadon ninyo og mga adlaw mao ang payong ug ang tubig, ha? Sige. Og andam nako nga mo tuki og mo basa sa inyong iduso nga mga pangutana. Pero sa di pa ta magpadayon, aginig pahibaw sa tanan ang Nuda Veritas, doon na kita YouTube channel para nga
ma-review, magaan-gaan ang inyong pagsabot kay taas kini nga diskusyon sa ato nga programa. Hapit mag-usa ka oras, so mugahin kita og panahon sa pagpaminaw sa hingpit sa diskusyon sa mga pangutana nga atong pagatagdon matag karon ug unya. Ang YouTube channel sa Nuda Veritas, i-type lang ang kuan kining Nuda Veritas CDO. Pag human nimo type sa Nuda Veritas CDO, i-click nimo, manggawas na dayon ang tanang episode sa Nuda Veritas program. Kining atoa nga programa. So, kung magpadala mo pangutana, padala lang. Unya kung dili kamo makadungog sa ato nga pangutana or discussion tubag tungod kay busy kamo, pwede nga magabiin yung kana nga pagapaminahon. Ha? Okay. Kasi nabot na ta nanang bahina. Basta ha, ang YouTube channel sa Nuda Veritas, pag-open nimo na Nuda Veritas CDO. Pag human ninyo, pagpaminaw sa maong programa, kung layhan mo nga mag-subscribe, subscribe lang, malipay ko ni ana. Unya, paki-share, paki-like, aron nga mudaghan ta, aron daghan pod ang may bawog masayod sa atong mga diskusyon. Ang tumong og tuyo sa atong programang Nuda Veritas, dili pag-unsa kundi informational and educational purposes lamang. Wa nagilain, ha? O sige. Jud na ha kay mamay na maurag na ako nalimtanda. Sige. Madala pa siguro ni. Mafi siya mo kanaog ko og mabuntag, sir. Mauban ko og patlod og mabuntag. Sige si Mafi Mundia. O kay mo kanaog siya kay mato siya sa residensya sa iyahang kumpadre o kumare din napita sa Makasanding. Sige, maayo nga pag lakaw ug mga adlaw. Good afternoon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo din napita sa Lumbia. Kay baw ko nga giinitan siguro pero gipali na alirungan man siguro mga tanom ang balay ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Siya pa nga careful kay kini siya inampingon kayo sa kagalingon. Alright, throwback ni Junjun Makas. Nuda Veritas, Sir Frank, unang bulyada. Uy na, kibalo na mo intro, ha? Sir Frank, unang bulyada nga pangutanan nako. Unsa di pasabot aning criminal law nga gitawag og misdemeanor. Kay ako napod ning isuwat sa akong gamay nga notebook ang meaning ani. Actually, ang misdemeanor kuani siya an offense nga dili lang against a person, no, against the state. Kini usa ka maisip na to nga kasaypanan nga nabuhat nga dili pod criminal in nature, more on administrative. So usually ang magkuyog nga term ni misdemeanor, kanang napay uban nga term nini nga usually atong magkadunggan nonfeasance, malfeasance. Kasi paano ni sagad mahimo dili lamang sa mga private kundi mostly na ani sa mga government nga mga official nga mga minor offense nga dili maisip nga criminal pwedeng mahulog diha sa misdemeanor, nonfeasance o malfeasance. Mga kasaypanan ni nga usually makumit sa ato ang mga public official. Di man siya dako nga krimen. Pero ikaw kung public official ka nga nakasala ka, no? Naa kay misdemeanor, kasaypanan, kakuwangon sa imong pagpangatungdanan, misdemeanor. So manubag ka sab. Kay wa man lugar magdahom ang usa ka gobyerno or ang gobyerno wa magdahom nga ikaw isip usa ka lungsod o kana public official
mura nang imuhang maabot nga trabaho nga kulang gyud kayo ug pwede makuwangon ang katawhan. So naa kay kakuwangon, naa kay kasaypanan imong nahimo. Pero gamay ra ni siya nga sala. Gamay ra ni nga sala. Dili na ko ma-describe John ang specific nga binisaya nini misdemeanor, no? Mahimo nga maisip na to kakuwangon sa official duty, kasaypanan sa imuhang nga mga pagpangatungdanan, and henceforth manubag ka sa imong tanang mga nahimo kasaypanan apan dili kini maisip nga kriminal ang imong nahimo. Okay? Sige John, salamat. Kung doon na kapay gusto pa nimo nga mahayagayagan ang imong mga hunahuna sa uban nga mga butang, ayo pagpanuko sa pagpanangat o mga pangutana. Okay? Sige, misdemeanor o capital letter pag iyang ibutang. John, salamat ha. Kung makuwangan ka, may musulti ka, more na kuwangan ko, Sir Frank, kanang di kay ko makasabot. O di kay niya lugar nga masamtan, mahakop niya ang akong gisulti, no? Gisulti. So gini ko kay aron nga pangitaan tagpagi kung saan ako mapasabot og maayo, no? Ang mao nga kining ang binuhatan sa usa ka public official. Oy, good news. Good news on, good news. Naan na tong gimobilize na ang mga equipment sa City Hall kay magsiminto na dihan dapita sa Makanhan. Maayo. Okay? Sige, September, Virgo, Nuda Veritas. Thanks God it's Friday. Di na traffic ugma. Bitaw. Nakoy pauta na si Frank, pila magastos kung mag-adapt kag bata o pila ka months or even years kadugay ang proseso ani. Sumala sa mga nakaagi o naka-file o formal adoption diha mismo sa korte, no? Sila mismo ang naka-experience. Less than a year, settle na ang imuhang petition for the adoption of the child. Ang gasto depende ni sa abogado, no? Ang tinuod wa kami kontra nini, non-adversarial man ni, except ang gobyerno. Ilabi na ko nakita sa gobyerno nga ikaw nga mag-adopt, di ka makahatag og maayo nga giya og kaugmaon sa bata. Ang gobyerno dili magduha-duha pag-asserter sa iyaha nga kining concern pagpadayag sa pagpanginlabot lugar para sa kaugmaon sa atong kabataan. Tungod kay ato kana nga batakan nga sumbanan naatay balaod part, naatay doktrina, no? Naatay gipasunod nga balaod dinhi sa nasod sa Pilipinas nga kinanglan nga amumahon og palanggaon ang atong mga kabataan. Doktrina kana o parents patria. Oo. Sa uban di siguro makasabot, pero ako po di sa ko kasabot. Doctrine of parents patria. Oo. Lugar the state, the government has to act like a parent looking into the children, and they being the parent, they should always look at the welfare of the child. So ipahiluna gid lugar ang ato ang mga kabataan nga kung magtubo magdako sila usa kini ka useful nga citizen dinhi sa nasod sa Pilipinas. Dili tabulaag, dili mahimong adik, dili magtungit-tungit diha mismo sa kakiliran. Mao na nga na ang gobyerno kanunay mo intervener. Okay? Pagpasabot og dugang, muni usa sa mga rason part ngano nga naa ka ng DSWD. Ang DSWD kung imo ng sabton, di ba? Sila galantaw, ilabi na sa mga abandoned children, ilabi na sa mga bata nga gibiyaan diha mismo sa kadaplinan. Sila'y maga-custody sa mga bata nana. Ug dili ni siya basta-basta ma-adapt. Ano man, kanang ingo nga dili basta-basta ma-adapt, it means nga katungdanan sa gobyerno pagpaniguro nga kung i-adapt kini ug dunay interesado nga mga ginikan ang mag-adapt, makahatag ba kaya sila og maayong kaugmaon sa bata?
So katungdanan sa gobyerno ang paglantaw na mao na nga milugwa ang doctrine of parens patria. Okay? Sige. Murag matagway kaon ka imbis mo tig-ab ta nga murag kanabitong reaction sa imong gikaon, murag madugway ayo ang pagtig-ab. murag way paniud to siguro, Sir Frank. Okay, sige, si September go ang nangutana nini. Oliver Ampong Nalwal, Nuda Veritas, question ako this afternoon, Sir Frank. Kung mamatay ang tag-iya sa yuta o wala pagyod na mabuhatan og legal nga dokumento, kinsay manag-iya sa usa ka mana nga yuta, naabay chance naabay chance nga ang caretaker ang direkta makapanag-iya ani buhi pa man ang asawa ug anak apan wa sila'y maipakita nga original title, photocopy ray ilang gigunitan. Unsay opinion nimo ani? Kanang caretaker walay pag-asa nga sila ang makasunod sa kabilin. Bisan og hanap-hanap nga dokumento ang mahuptan sa mga tagtungod, si bako og mamatay ang hingtungdan nga mao gi tag-iya, pwede magyapon na siya ma-produce. Kay mangayo ka man lang og certified copy diha mismo sa Register of Deeds. That is one, no? Ikaduha, kung nagbayad ka regular sa buhis, maisip to nga kamatuoran, ikaw in position ka sulod sa kapit-an ka mga katuigan. So kung in position ka sulod sa kapit-an ka mga katuigan, nagbuhis ka kada tuig, usa ka na ka proof or kamatuoran nga kamo naagi diha. Di ba nagsulti ko nga kung naigingon diha nga kon pila ka katuig nga nagpuyo diha sa usa ka luna sa yuta, ibutang ta lang 20, 30 o 40 years in the concept of an owner. Mura ka nagyud lugar og tag-iya, no? Ngano man kay ikaw nagpuyo diha uninterrupted. Walay ga hassle, walay ga disturbo nimo, walay ga horimentado nga nganong niya ka dinhi, walay nagabalda nimo. So usa ka na sa mga kamatuoran nga ngadto-ngadto dili ka mo maglisod pagpamatuod ana nga kamoy mahimo nga eventually manag-iya sa mong luna sa yuta. Wala lang pay titulo kay tax declaration lang siguro ang inyong nahuptan. Pero kana leading towards to full ownership, ilabi na kung atong mapamatudan nga sulod sa gidugayon, sulod sa mga katuigan nga nang labay, naagyod mo diha. Munang giingon sa in English nga notorious, adverse, uninterrupted, no? Possession. Nga murag yung ang feeling nimo nga ako ni pero tinuod dili pa daghang kulang pa mga papers. So kamo doon dako nga chance. Ang caretaker wala. Siya lang siguro lahi ang caretaker, lahi pod ang tenore nga stay or naga sanaha in possession sa mong luna sa yuta. So chances are ang mga sumusunod maogyoy makagahom sa pagsunod. Ang caretaker layo ra gyud as tinuod. Mahimo lang siyang caretaker tiglantaw pero di nga ni siya gabayad sa buhis. Di ba? Wa siya tax declaration sa iyang pangalan. Sa iyang pangalan. So, ang dako nga dunay chance mao ang pamilya. Ang nabiyaan, simba ko mamatay na katong inuta sa pagasulti original nga tag-iya. Sila mo'y dako nga dunay dako nga chance. Okay? Manayuta naabay chance nga ang caretaker ang direkta makapanagiani buhi pa man ang asawa ug anak apan wa sila'y maipakita nga mga original title, photocopy ray ilang gigunitan.
unsay opinion nimo ani. Diri ko pabor sa dunay hanap-hanap nga photocopy nga ilang kanang naay ingon nimo nga walay original title, photocopy ra. Ang subli, no, para masabtan ni kay ang caretaker god, ang feeling nila nay uban dili tanan. Nay ubang mga caretaker labi na ugwa atong original nga tag-iya. Ang feeling niya murag siya mo'y tag-iya. Kana nga mentalidad diha ra gyud na sila kutob. Di gyud na sila mo senso kay magpabilin lang gyud na sila nga caretaker. Ikaduha, nini nga sitwasyon, maglisod ang caretaker. Maglisod. Kay kung caretaker ka, o niya ang tagaan og priority sa balaod kadto mang indisposition. Indisposition kay wa pa magka ni certificate of title. Sa to pa kon mapamatud-an nimo nga you are in disposition, sa to pa it shows nga naa kay tax declaration. So kung doon na kay tax declaration, para masukod ang gidugayon sa panahon sa imong pag-stay, pagpuyo na ng maong dapita, magbayad kag yung buhis kada tuig. Kay dito atong ihapon, kay basin nagasugod ka og bayad mga 1990s. So karon 2024 na. So pila na ka tuig? So kwenta. Kamo may tagaan og priority ninang bahina. Okay, nalasig Noda Biritas, question ako this after umabade. Mao si ko to di ay si Oliver Ampong Nalwal. Kamo ber makasugilon gid mo og unsa mga dapita dinhi sa CDO nga ngay i-develop ang mga area nga himuon nato nga tourist attraction. Kay usasap ni sa wa nato mabati, wa nato batia nga dunay kaikag ang ato mga kadakuan sa syudad nga maghimo. Oy, sa information sa tanan niabot na ang equipment ganina man kuno ni. Niabot na grader, na pison, unya na sa tong billboard nga sa una ikasuko niya kanang ipal-ipal pero karon na gababag ang dagway. Okay. Suroy-suroy ni Libs Motoblag. Noda Berita, Sir Frank, dire sa current event sa lokal sa atong dakbayan. Kung pananglitan, di gyud magakasenabot ang COWD o Kubi og og wa damha maputlan ang dakbayan sa tubig. Kinsay pwede bato sumpay ha. Dira kinsay pwede mukaso sa water district nga ahensya. Kay di ba halos tanan konsumante nakabayad man apan nganong nakautang paman nga ing-ana kadako na abay pwede ikaso sa ila. Na ila ra gyud na. Kita pwede man ta magakakaso. Ambot natong or maybe ambot nimong ipasabot as an individual consumer. Dugtong sa maong pangutana, pwede kita maka-file og kaso. Gatawgon na siya og class suit. Pero kinsa man ang mulihok ni ini. Gasto man eh. Gasto man eh. Gitawag na ni siya og class suit. Kay dili kita maharaang sa korte sa ingon ini nga population nga daghan kayo ta. So diha sa class suit, mag-designate lang ta og usa ka tawo nga mo'y tigpamaba og maoy magrepresentar sa kaso atubangan mismo sa korte. Managsama man ang ato ang injury. Ang ato a lugar nga injury mao ang kawadon kakuwangon sa tubig nga wa man tay sala. Gabayad man kita matagbuan diha sa water district. Pwede ta file og kaso pero mo lagi ni kinsa man kaha ang una-una ni ini, no?
Between Kubi ug Water District, bahala na sila kung sa ilahang himon. Oy, ongoing pa siguro karon ang ilahang negotiation, no? Atong tan-aon, pero ay lang mo kabalaka. Kaya nagpasalig man atong halangdong mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga dilita ang maba. Naalagi kuno'y tubig. Mamisulti nila na may tubig kuno. Dili mahitabo nga maputol ang tubig. Mo ilang pasalig, so salig na lang ta kay ato bina silang gipili aron mo serbisyo sa katawhan o kanang ilang pagpasalig nga naitubig, serbisyo ka na sa katawhan. So ato ka na tagaan og bili. Ha? Sige, gikan ni Rodney Rakenrula. Katong ganina si Suroy-Suroy ni Libs Mutublag. Rodney Rakenrula. Noda Veritas time. Correct ka yun. And that and last episode for this week. Ay, so hito gini ato ang mga vloggers da. Question for today, Sir Frank. Makatarunganon ba nga 10,000 ang singil sa usa ka abogado sa deed of sale sa yuta worth 250,000. Problema mong ni nga girelay sa akong paryente sa Bukidnon. Ang pinakabarato is 1%. Ang pinakabarato. Way amigo lugar ni. Ang pinakabarato ha. Unya way amigo nga pagsingil. Alright. Unya magagad ni sa cost. Pag dako-dako na, pwede po butangag 1.5%. So ibutang talang pananglitan 250,000 pesos. So pila man ang 1.5% nini? Or ibutang talang 2%. Ang 2% pila? 40,000. Ba? Nakurasab siguro. Basta agan-aganon unya ayusan mo diretso og kuan. Hangyo sa tunay kini mo kana mo kini tunay ha. Anan aba tunay ba? Ako luoy bi ako kayo nana ba? Oo. Nay mga abogado makasabot. Imposible walay mga abogado makasabot. Tao ra gud pud na sila. Una nga naagid na di gyud na mawala 250 computer pilay kay nagbayad man sa 10,000 pilay computer o pila di ra ba ko kabalo mo compute ang ako hibaw-an ang pagkangkang lang ba pagkangkang okay nala sige deed of sale lagi ko no September Virgo Noda Veritas follow up question Sir Frank no problem manager kung ang usa ka land title na ay sayop maski usa lang ka litra unsay pwede buhaton ani aron makoreksyon og pila ka bayad maski 1 liter ray nasayop sa ngalan sa tag-iya. Ano tana siya pwede unsay pwede buhaton ani aron makoreksyonan og pila kaha bayad mo ba? Akong suggestion mao ni no para nga di mo makagasto-gasto pa. Ibalik daw kuno sa ROD na kay karon pa ko nakadungog na dapat ang in charge na ilabi na sa pag-prepare sa mga titulo sa yuta. Iyo kanang dili hubog. Kay basin og gibuwagan ni siyang uyab. Sige ba kang text. Unya pag-prepare na dayon sa certificate of title, wa magkanimo ang spelling. Ibalik na didto kay dili man a fault ninyo. Hangyoon ninyo nga morning nga hangyo mi nga mausab ang spelling kay nabalaka kami nga basin ma-invalidate ni ay ipakita sa dito sa ROD. Kay ang ROD masuhito man sila niini basin og naa sila mahimo or immediate nga suggestion kay dili kini sayop ninyo.
sayop kini sa Registry of Deeds ang pag-entry sa correct nga spelling sa tagaya sa yuta. Tiyaw mo na bisag isa ka litra. Kuan siya, concern siya. Kay basin niya questionon kay di man lagi mao nimo kay grabe ana lugar ba gapanagan na siya sa umaabot kay basin unya umabot ang panahon nga ilahang pagtan-aw nga bilyako ni scam no narabay uban na nga ma-alert dayon sila dito kay scam kuno scam. So ang akong suggestion ibalik kay may manaw taog birth certificate kay madali ra no kana akong tanaw ROD ang makasulbad niya na kay tuwa man dito nagsumikad kompleto most papers ang inyong papilis kompleto correct ang spelling unya pag uli dili na mao ang spelling so where is now the fault so it is in the office of the ROD and the ROD has the obligation or duty bound to correct that spelling. Ay ipakita lang. Ha? Sige. Alright. Mao ni iyahang halan title na sayop. Malagi. Si Septem Virgo ang padayag sa iyang concern. Oliver Ampong Nalwal, Junjun Macas, Virgilio, ni gawas man nilahang kuan. Sige, any more or any additional question, please feel free to text me. Naapod rin dapita sa Facebook. Ayaw pagduha-duha, ayaw panagana. Kaya ato ka nang basahon ang inyong mga pangutana. Alright? Sige. Dirita sa lain nga pangutana part, dini sa ato nga pagpanaguban. Diyot lang ha. Okay. Dirita sa kuan. Okay na to nga mga pangutana. Murag wala naman siguro gikan sa ato sa Facebook. Na in kaso, og doon na may mga pangutana, pwede diri sa Facebook. No? Pwede po sa 0917-704-3210. Okay? Sige. Bitanaw na to ni pangutana dere bay. Sir Frank, may hapon sab. May hapon sa tanan nga gapaminaw sa programa. Ang akong pangutana, Sir Frank. Okay. Ang akong pangutana, Sir Frank, mauni. Makabuot ba ang illegitimate child nga siya nga asa siya mag-ipon or siya mag-ipon sa iyang amahan o dili sa inahan. Makabuot ba kuno? Maminaw kami sa among o sa imong hunahuna. Naon sa di ka, Frank? Gahuna-una ka siguro sa negotiations tubig ba? Okay. Ako balikon ako. No? Kay, this is all about the rights of the illegitimate children. Sir Frank, mayong hapon sa tanan nga gapaminaw sa programa. Ang akong pautana, Sir Frank, mauni, makabuot ba ang illegitimate child nga siya mag-ipon sa iyahang amahan nga dili sa inahan? Maminaw kami sa imong hunahuna. Kaya na-picture ko na ang iyang concern. Mura og ang illegitimate child, lugar na akaron. Unya, nagustuhan niya ang iyang papa na dito siya lugar magpuyo. No? Dito siya magapuyo. O dili siya dito siyang inahan. Unsa inyong hunahuna na. Kay ako daghan yung mga illegitimate child sa pagkakaroon. Ngano? Because of the issue of teenage pregnancy. Nakatambong ko sa birthday sa usa ka pamilya by affinity parinti lugar sa akong misis.
No, consanguinity. Gipangutan na lugar man imong mga bisita. Oo. Wala ko no mga na mga bisita to birthday celebrant kay mga angkan na. Mga estudyante pag ni sila. Muna resulta sa teenage pregnancy. Unya, gakugos-kugos na kuno og bata, naapay gahawid og daghang bibiron mga reserba, murag sundalo ba? Murag sundalo. Aluoy kaayo no naon nimo. Kinsa man ni sila at the end of the day. They are children, illegitimate children. And so, in relation to this question, makabuot ba? No? Makabuot ba ang anak na dito siya magpuyo sa iyahang illegitimate father? Ato ning hininayan sa pagpasabot para masabtan po ni Ugmayo. No? Ubos sa itong balaod, kunwa ko masyop sa Family Code, Article 176. Gimando dito, nga basta illegitimate children. No? Basta illegitimate children, bisan pa og nagtangkil-tangkil na siya sa apelyido sa iyang amahan from birth. Adto gyud ni siya makustode sa inahan. Kay mao nang balaod ubos sa atong family code. Samot na og 1-year-old up to 7 years old. Samot na. Kay pag 7 years old, doon na may opsyon ang bata asa na to ipagalam, no? Samot na. And so therefore, kini nga pangutana sa kahingtungdan na makabuot ba? Ang tubag, dili makabuot. Ang gabuot ni ini, maong Family Code of the Philippines ang atong balaod, nga basta illegitimate children, bisan pa og nagdala ka sa apelyido sa imong amahan, bisan pa og produkto ka sa live-in puyo lugar for how many years, mao lang gyapon ang imong status ug didto ka magpuyo sa ubos sa custody sa imong inahan. Ingon na ka bililhon ang atong balaod sa pagkakaroon. Labi na kung maghisgot kita kabahin sa kaugmaon sa mga kabataan nga maisip na to nga illegitimate child. So mao lugar to itong mga classmates sa birthday celebrant. Di lugar siya makanha sa birthday kay tuag kugos-kugos sa bata. Sa ito pag naa siyang custody ng bata. Clearly, inahan yun. Labi na kay illegitimate children. Apan kini nga kondisyon, absolute ba? Lugar, wala tayo pag-asa nga maliso pa ni, mausab pa kini, wala man, zero na bagyod, wala tayo paglaob nga mausab pa ni. Absolute ba? Kung atong in Englishon sa pag-describe. Anto bag dili? Dili siya absolute part. And so, i-explicar ta ninyo aron nga ma-ascertain na to o we will be able to further understand when is the children be not anymore nga maisip nga ubos sa custody is no longer under the custody of the mother nga pwede i-custody nga to sa amahan. Ato ning hisgutan og mayo dinhi sa ato nga pagpanaguban para pagpasabot pod sa ato mga sukin na to mga tigpapino. Kadyot lang gyud kayo ha kay mulab-ok sa kog tubig. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra.
beyond the shadow of a doubt. Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Gerly Gualberto Swan. Do I love you? I love. Niingon si Jesus kang Santa Faustina, ang pinakadako nga babag sa pagkabalaan, mao ang sobrang kabalaka, ug ang pagkawala sa kadasig. Kining mga butanga makaluya, ug makawala sa atong gana, aron buhaton ang mga butang nga matarong. Husband ko, ang pinakadako nga babag sa pagkabalaan, mao ang sobrang kabalaka, ug ang pagkawala sa kadasig. Kini nga mga butanga makaluya ug makawala sa atong gana, aron buhaton ang mga butang nga matarong. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, balik ta, no? Kay nakalabok-labok na ko og tubig. Murang magud og kaimnon ko. Kay kamo may gisulti nga magbalon og tubig. Okay. Ato gi-explain og bayo para masabtan, no? The general rule is the illegitimate child must always be under the custody of the mother. Whether the child follows the family name of the illegitimate father or not, the child must remain under the custody of the mother. All right. Is this absolute? The answer is no. Sa unsa man nga circumstance nga nakaingon ka man, Sir Frank, nga dili day kini absolute, maning mosunod. Number 1, nga pwede nga atong birahon ang mao nga bata kung panalitan iyang gibiyaan ang bata, gi-abandon niya. But under the law, sa family code, there are qualifications of the term abandonment. Okay. Kung i-abandon ni mong bata, tungod kay nag-abroad ka, nangita ka o panginabuyan ditong dapita sa gawas, nag-ingon ang balaod, it cannot be considered abandonment of the child. Kay ang tuyo sa inahan, ngano nga nagtrabaho siya ditong dapita sa gawas, para nga naa siya ay source of income, nga iyasang mapadala ngadto mismo siyang anak, ipalit og gatas, palit og lampin, palit og biberon, tsupon, ug sa padiha. Teknon ta abandonment, pero dili absolute sab ang abandonment. We have to pre-qualify that. Because if the mother is working abroad, there is no such thing as abandonment ngadto mismo sa mao nga bata. Okay lang na siya. Okay. So, sunod, ang pagpabaya sa inahan. Kay sigig tungits ang inahan. O, kuan lang, kanang wa itulog kay siging tungits. O niya, ang iyang anak, ibiyaan lang, gibilin sa silingan. Gibilin lang sa silingan. O niya, ang gibilin dito, ginaling nga bugas. Kay lugawon para ipakaon nito mismo sa anak nagibiyaan kay magtungit siya dito sa salingan. So ang birahon ang bata. No? Pero ang amahan automatic ba nga pwede niya nga kwaon aron ipabos ang custody dito mismo sa iyaha? Dili po na diretso. Dili po na diretso. So, daghan ang mga rason ngano nga mahimo di ay nga ang atong illegitimate child pwede nga mabakwi ang kustodya diha mismo sa inahan. Sunod, kung panalitan ang inahan walay trabaho. O, diba? Ang tungit, unsa correct term na tungit o tungits? Ang tungit
or tungits, Frank, di ba din na trabaho, grabe sa nga trabaho, magpirok-pirok, matumatan na. Oo. So, kuningon na nag-engage ang mao nga mama, kuwaon. Samot na ako nag-involve siya sa immoralidad. Dagang kay mga circumstansya nga dili po di ay pwede nga maisip na to absolute duty on the part of the mother to take care of her own child. Ni apelain pipila ka rason kon ang inahan na involved sa illegal drugs. Nag-adik-adik. Lugar, unsa bang nga matang sa inahan? Do you think nga ang inahan kung adik-adik panalitan, maayo iyang pinsada sa pag-alima, pagatiman sa illegitimate child nga naa niya? Kaya nagingon magod ang itong balaod under Article 176 sa Family Code nga kinanglan basta nga ni illegitimate child na ginaubos sa custody sa inahan. Di na ta maglalis na. Kaya mao magkanago na ang balaod. Mao na ang pipila ka rason. Pa, ako idugang. Kon ang inahan, resulta sa tungit, resulta sa maisip na to nga sa bakaha, no? Tungit, kanang makapayabag, illegal drugs, no? Nakalay-kalay na siya if she already makalay-kalay, mentally retarded. Usahay makalimot ka ni og pamanti. Or ang panty na ana sa gawas, ang sayal gi-insert. Usa may tabo na. Maasahan ba nimo ang may kaugmaon sa bata? Of course not. Di ba? And so, kwaon na to na. Atong birahon gikan siyang custody. Kay basin ang bata nga ni dili na maatiman niya pagpakaon. Iyang pananaw siging gikaliguan niya ang bata di ay magsimana na way ligo ang bata. Wa nga ni ilis. Baloy ang bata. So, kwaon. Kwaon. So, dili absolute. Okay. Panalitan, laing circumstance nga pwede na ito mabawi ang iyang kagahom o katungod. Pamino mo kay naidaghang mga maigo nini. Kining akong gi-discuss kabahin sa illegitimate child. Panalitag masakiton ang imuhang ang inahan sa bata. Gikagid. Or bisag dili gikagid. Ini contagious diseases. TB baka diha, unsa bang mga pertussis baka ha, unsa pa nga mga sakit. Meaning, kuyaw, kuwao na to ang bata gikan kaniya. Pero makabira ba, muna na ang next question, makabira ba ang amahan? Kini nga bira in a very polite manner. Basig pagtuon ninyo nga kanang bira nga sumbagon ko lang, birahin na, dili na, naunsa di ka. Oo. Dili automatic. Tungod kay naaman ang illegitimate mother, no? Naaman sila yung mga immediate nga mga parente. Kinsa man, mahimo iyang maguwang. Mahimo ang iyang mga ginikanan. Kung wala si ginikanan, walay maguwang dito sa grandparents, kuwaon ang maong bata. Sabtan ninyo. So, ingon na ang sitwasyon. Kining gi-cite na ko nga mga panghitabo part. Mao gining actual nga mga panghitabo. Mao ni ang mga nilugwa diha sa mga jurisprudence nga angay nga hinuktukan pod sa mga ginikanan. Gumikan lagi ning teenage pregnancy nato part. Grabe, no? Amo to kung saan na. Unsa ba kay linog? Unsa ba how come nga we were able to experience this nowadays?
nganong wala man ni kanadto kun naa remote kayo mga kaso. Ano ka, no? Nagkakaing mga pangutana ay binago na magod estilo sa Sir Frank. Say binago. Disiplinas kagulingon lang ni. Kanadto part, disiplinado ang mga anak. Pag-ingon nga, way lakaw magabi pag-study, di gina mo lakaw. Pero karon suroy sa tamas ginawa, uli o kadlawon, may panahon pa ba maka-study? To gijirjira na. Muna nang resulta. Kajot lang ha, Ram Aberion, may hapon Sir Frank, still watching on your program, Noda Veritas. Salamat kayo, Ram. Kumusta man ang kainit sa panahon diya sa Cebu man sa Cebu, sa Kalinay, Uslob, Cebu. Kay kami din init yung kayo. Init yung kayo. Hapon na magani. So, maulugan ni siya, no? Nga sitwasyon nga taas-taas ko sa topic nining particular nga issue sa illegitimate child. Atong timanan ha, dili kayo o dili maisip nga absolute ang pag-custody sa ato ang mga anak pabor sa ginikanan. Illegitimate child. Dili na siya absolute. Tungod kay naay mga pangitabo nga di ginato kalikayan nga muhay tabo gyud sa atong katilingban. Motong gisite nako ang mga rason nga pwede di ay nga ato mabira. But the general rule is that it must be under the custody of the parent, the illegitimate mother. Bisan pag magdala-dala siyang apelyido, bisan pa og produkto sila silang puyo-puyo na magay mga kasong ingon ni ana nga nag-live-in. Okay. Pag live-in nila pipila ka tuig naka-produce og duha ka buok anak. Human na nag-away ang live-in partner, si lalaki o si babae. Kay ang lalaki nakasakop nga naay nag-text-text nga sa iyang asawa, siyang uyab-uyab. Nag-away, lalis as in, no? Nakakita dayon og lalaki ang babae. Nagminyo. Nagminyo. Ang pautanan nini, kung nagminyo na siya sa laing lalaki, unsa may tabo sa duha nila ka anak, resulta sa ilang pag-live-in. Asa man nato ibutang ang custody? Dito ba sa bana o sa lalaki o dito sa mama? Ang tubag na na, tungod kay illegitimate children man, silang katong duha ka mga anak, dito gyapon sa custody sa inahan. Ingon na ka istriktong balaod kunuhay. So, si lalaki mo gaway, kaya wala siya ati manunon. Pero support ka gyapon do. Konsensyahan ka sab. May kalang kidyo diha niya mao na ang imong pagabuhaton, isalikoy nimo ang imong primary responsibilidad isa ka amahan. Wa ka kuya diha. Jud lang ha. Init lang gihapon Sir Frank, mulandong lang kajot. Ay may ka kanay landong. Kami dire ambot kanus apa kami malandungin ini. Anyway, hurot-hurot mga itong panahon, wala tayo oras nga mag-atiman pa ta sa lain nga pangutana. No? Basta mao na to, murag na taas-taas atong topic pa kabahin sa illegitimate child. I hope masabtan kini ninyo. No? I hope masabtan kini ninyo. Kabahin sa adoption, dili na magdugay. Katong nangutana kaganina. Kinsa pa itong nangutana, si Oliver Bato, si Rodney. Dili magdugay ang adoption. Kay diha sa proceeding sa adoption, non-adversarial kini nga kaso. Special proceedings kini para sa ato ang sa mga kaso nga adoption. Ako ay advise you nga kung gusto mo mag-adopt, pa-advise lang mo sa DSWD kung sa mga pagabuhaton. Kay at the end of the day,
basit pangutanon pod ang DSWD, ipa-comment. Usually mo nang pagabuhaton, no? Naay paghimuon nga survey, naay paghimuon nga mura o personal interview sa mga gusto mag-adapt. Ang maghimo na mao ang DSWD. And therefore, ang DSWD maghimo dayon og mura og recommendation kay ang huwis gusto sa may baw nga sa maning mga tawhan na interesado man mag-adapt. Sa man naaba sila kabuhi kay basin unya og ipamaligya nig Cebu pag-abot sa tukmang panahon. Nana. So maminaw sila para sa judge bugat ang ilahang bugat ang recommendation nga masubmit nga iya gikan mismo sa DSWD ngadto mismo sa korte. Okay? Sige, salamat na lang sa inyong pagpaminaw. May ngunta ko gahapon naman pero init. Amo lagi ni. Oo. Okay, ako nalipay kay ko nga niabot na ang mga gamit sa City Hall. Unya naa na sa ilahang ipal-ipal diha nga ingon nila anti-ipal sila pero buklad man tong dagway sa may muot kita, no? Anyway, na pa may umaabot nga adlaw sa atong diskusyon may tugunan na. Pero lipay lang gyud ko. Murag gibayaw ko sa langit sa kalipay kay gidungog ang atong mga panawagan di sa City Hall nga simintuhan na. Oh, di ba? Sige, ang topic mao ni bisan unsay atong ginabuhat, buhata kini alang sa himaya sa Ginoo. Atong balikon ha, bisan unsay atong ginabuhat, buhata kini alang sa himaya sa Ginoo. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw. Uban ni Ricky Langga Karawapuna sa atong pagpanaguban sa programang Nuda Veritas. Take note, no? Bukas ang ato ang linya sa cellphone para sa mga pautana, para sa umabot na to nga episode sa ato nga pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas sa maabot nga mga adlaw. Mahimong ipadala-daan ang inyong mga pautana. Ha? I-advance lang ninyo kay araw nga malain na to. Unya palihog lang butang ipod og Nuda Veritas. Okay ba? Murag okay, no? Sige, subli salamat og maayong hapon kaninyong tanan.